Hello, kumusta po kayo? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayon ay pumapatak ng 35-36 degrees Celsius. Mainit. It's time naman na makalabas kahit papaano, kahit na kaunti. At marami sa mga pamilyang Pilipino ang lumalabas kasi ito yung panahon kung saan talagang makapagta-travel naman kahit papaano, no? At ito rin yung panahon kung saan marami sa mga nakatira dito sa Canada ang lumalabas para sulitin ang panahon kasi napakaikling panahon lamang na makalalabas ng medyo matagal sa labas para mag-unwind ng kaunti kasi by the time na pumatak na naman ang bear, alam naman natin yan, para sa Pilipinas, pag bear, it's Christmas season. Pag dito naman, pag sinabi nating bear months, ay panahon naman kung saan medyo lumalamig na ang panahon, medyo palamig ng kaunti at syempre para makapag-unwind naman sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. Well, sabi nga natin, it's time to travel, it's time to go outside at ito rin yung panahon o mahabang panahon na makakasama natin yung ating family, mahaba-habang panahon. Well, what I mean sa mahabang panahon ay yung kung saan makapagta-travel ng mas mahaba. Well, unlike sa panahon na kung tawagin natin winter season, siyempre hindi naman gaanong lumalabas ng tao, lalabas man, mag-Nordic ski, mag-walking lang sa snow, ganun lang yung kumbaga exercise during winter season, gym, ganyan. Pero sa mga panahon ng winter talagang medyo limited kasi ang galaw mo, so yeah, sinusulit lang din yung panahon na makapag-travel during summer season. At napag-uusapan na rin lamang natin yung travel. And speaking of travel, good news po para sa mga nagtatanong o may mga concerns sa pag-travel going here into Canada, ay marami na tayong updates patungkol dyan. Gusto ko na i-share ito, kumbaga parang months ago, kasi naipalabas ito months ago na magkakaroon na nga ng kumbaga parang positive na update with regards to travel update papunta dito sa Canada, lalong-lalo na yung mga may family dito sa Canada na nais magpunta dito to visit Canada, and of course yung mga kababayan din natin na gusto magtrabaho dito sa Canada at mayroon ng mga papers, may mga status na nag-aalangan na pumunta o mag-travel dito sa Canada. At ito na yung update na hinihintay natin, ano? So gusto ko lang kayong i-update patungkol sa mga travel restrictions when you are coming here in Canada at may mga legal status na kayo. Siyempre, you cannot enter Canada without your legal status. Pag sinabi natin legal status, alam naman natin yan, work permit, permanent residency, citizenship, at saka yung tinatawag nating visitor sa visa. Kung meron na kayo yan, well, pwede na kayo mag-travel papunta dito sa Canada. But, sabi nga natin, may mga restrictions pa rin. At kailan natin masasabi that you are exempted para sa mga vaccinated travelers. At syempre, titignan natin dito kung sino yung makakamit ng mga specific conditions para masabi natin na ikaw ay fully vaccinated. So, sino-sino ba yung mga tinutukoy ng Government of Canada na fully vaccinated na pwede na mag-travel papunta dito sa Canada. Marami kasi kayong message patungkol sa pagpasok dito sa Canada at tinatanong ninyo kung pwede na ba akong pumasok. So ito na yung sagot ko para sa mga nagtatanong kung pwede ba kayong pumasok na ng Canada o hindi. First and foremost, within the pandemic period, marami na talaga nakakapasok ng Canada ng mga Filipino na mayroong status papunta dito sa Canada. Well, dumaan kasi sila sa tinatawag nating legal processes, and at the same time, pagpasok nila dito ay dumaan pa rin sa health protocol ng Canada, yung 14-day quarantine, nag-hotel sila. Pagdating dito sa province ay may implementing rules and regulations din at may mga protocols din na syempre at natural, may quarantine period din sila at saka ka lang makakalabas, makapag-process ng mga papers mo talaga within particular community. For instance, kukuha na ka ng tax identification number, ng social insurance number, that's what I mean, ng mga services mo from the government after the 14-day quarantine period. So yun yung mga dati na at existing pa rin sa hanggang ngayon na ako ay nagvo-vlog. Pero syempre, depende at
makita natin na maraming pagbabago depende sa rules and regulations ng Saskatchewan. For instance, ngayon, sa huling pagkakaalam ko, pagkagaling mo sa ibang bansa at dumiretso ka dito sa Saskatchewan, what I mean, syempre dumaan ka pa rin sa mga immigration ports o sa mga portal kung tawagin natin, ay magka-quarantine ka pa rin. Yan yung kasalukuyang health protocol ng Saskatchewan, which I don't know sa mga ibang provinces, which I know na mas mahigpit sila dahil nga dito sa Saskatchewan ay sasabi ko magaling, o yung governor natin dito o tinatawag natin premier, si Premier Mo, ay magaling yung kanyang implementation ng health protocols at ng rules and regulations with regards to this pandemic to COVID-19, at na-arrest agad ng mabilisan at yung plateau ng pandemic ay ng COVID cases ay pababa na, plummeting downwards. So ibig sabihin more than 80% na, yung target na 80% na ma-vaccinate ang mga naninirahan dito sa Saskatchewanians ay more than 80% na. Hinihintay na lamang natin na maging 100% ay siyempre yung mga, hindi magiging 100%, kundi at least mga 95%, at kasama na dito yung mga bata. So may dalawang date tayong tinitignan dito. Today is July 31st or 31st of July, at existing pa rin yung protocols o yung old protocols na sinusunod ng Government of Canada. At yung unang date na tinitignan natin dito, number 1 is effective on August 9th or 9th of August. Pwede na mag-travel o bukas na ang border ng United States of America, ng US at ng Canada, at pwede nang mag-travel in and out ang mga travelers from United States, permanent residents man yan o citizen ng United States, ay pwede na makapasok dito sa Canada. Ibig sabihin may legal status ka sa United States para makapasok ka dito sa US. So i-disregard natin yan sapagkat well, kung may mga kababayan tayo na nanonood from the US, hello, kumusta po kayo dyan? Tayong subscriber from California na gustong um-apply din dito sa Canada. Salamat sa iyo, kaibigan. At natutuwa ako na nag-update ka sa akin. At pangalawa ay ang September 7 or 7th of September, na kung saan lahat na ng mga legally to enter Canada ay pwede nang pumasok dito sa Canada. And karagdagan sa September 7, 7, 8, and 9, halimbawa napunta ka ng September 7, ay nandun pa rin yung 3-day or 3-night hotel quarantine hanggang sa ma-receive mo yung test from yung tinatawag nating swab test. But after ng 9th of August ay wala na o tatanggalin na yung 3-day night hotel quarantine, at hihintayin mo nila, kung hindi ako nagkakamali, ang sinasabi nila immediately mag-swab test ka. At parang ang alam ko kapag sinasabi di kasi dito kapag kumbaga fully vaccinated ka na, ay pwede ka nang dumiretso sa lugar mo. Siyempre depende pa rin sa province kung saan ay may mga implementing rules and regulations pa rin. Halimbawa dito sa Saskatchewan, wala pa silang sinasabi, ina-announce sa tatanggalin na raw ba o hindi yung 14-day quarantine kapag dating mo dito. Well, wala nang problema yun kasi at least nandito ka na sa province o nasa specific province ka na, hindi ka na maghihintay sa hotel sa Toronto o kaya naman sa Vancouver para nang sa ganun ay mag-quarantine ng 14 days na napakatagal, hindi po ba? So ang tanong natin ngayon, sino-sino ba yung mga qualified na magpunta dito sa Canada after ng September 7 and September 9 na fully open na ang border ng Canada at bubuksan na yung ilan sa mga international airports natin katulad ng Vancouver at ng Toronto, at mga connecting flights into provinces. Una, dapat syempre ay eligible ka to enter in Canada. Syempre pag sinabi nating eligible, dumaan ka sa tamang proseso at may mga legal status ka. Binanggit ko na kanina, when we say legal status, ito yung kung saan meron kang work permit visa, meron kang permanent residence visa, o kaya naman meron kang visitor's visa. So yun yung mga legal status. O kaya naman may mga, syempre hindi na tayo pupunta doon sa mas malaking usapin kung may mga business visa ka, o kaya naman may mga
business, political visa ka. So hindi na natin pag-uusapan yon. So usually ang concern lang natin dito is visitors visa, yung permanent residency visa, saka yung work visa. Oh, wow, talaga mainit. Yung pangalawang requirements naman para makapasok ka dito sa Canada after this specific date ay dapat na natapos mo na yung dalawang series ng vaccinations mo. Ibig sabihin, yung vaccine 1 and vaccine 2, at dapat may maipakita kang dokumento na ikaw ay navaksinan. Para nang sa ganon ay ma-exempt ka doon sa mga quarantine periods na sinasabi natin, and of course ay dapat yung dokumento na yon ay syempre galing sa government upang nasa ganon ay i-honor nila yung vaccination card. Dito kasi sa amin, halimbawa, meron kaming vaccination card, meron kaming naka-online din. Makikita mo rin kasi kung fully vaccinated ka o hindi pa kapag pumasok ka sa health account mo, at pwede mo nang i-print yun, i-download yun, and you can travel. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung ano ang ginagawa sa tinatawag nating mga cards. At syempre meron naman atang card. Ang alam ko meron kayong card na pinirmahan na during after ng vaccination ninyo, I mean, at pwede nyo ipakita yon para na sa ganon exempted kayo sa tinatawag nating quarantine period. Pwede kasing bigyan kayo ng quarantine period na 14 days, depende kasi sa kanila yan, o kaya naman mag-stay kayo ng 3 nights sa hotel sa either Vancouver o kaya naman Toronto sa mga government suggested na mga hotels na sasabihin sa inyo. So ayaw natin mangyari yon. Gusto natin pagpasok natin ng Canada, diretso na tayo kung saan tayo talaga pupunta, ng mga probinsya o ng mga kamag-anak natin o sa trabaho natin. At yung pangatlo, dapat yung mga documentin ninyo about your vaccine ay i-upload ninyo sa application ng Government of Canada na Arrive Canada. Dapat dun kayo mag-rely palagi sapagkat yun ang itatanong sa inyo at yun ang i-discuss sa inyo pagpunta nyo rito. Not really i-discuss, kundi yan ang uusisain sa inyo kung meron na kayong mga vaccines, kung meron na ba kayong mga series of vaccine na iturok na sa inyo. Siyempre, ayaw natin mangyari na pagdating doon ay kumbaga sayang, dapat ganito sana. Ayaw natin na yung sa bandang huli ay magsisisi tayo. Papasok na nga lang tayo dito sa Canada, magkakaroon pa ng bulyaso, pero sana wag mangyari sa atin yon, ano po. So sumunod na lang tayo sa mga protocols, sa mga health protocols ng Government of Canada upang na sa ganun ay mas maging madali yung proseso natin para sa mga nagtatanong na papunta dito sa Canada. Ito lang, may nagtatanong pa nga sa akin, Kuya Rod, ano ba ang na-vaccine na ako, Sinovac na rin ko, hindi daw pwede sa Canada. Hindi raw ako makakapasok ng Canada. Paano yon? Kung Sinovac ang iyong vaccine, makakapasok ka pa naman. Kaya nga lang, babanggitin natin mamaya. So ano ba yung mga vaccines na accepted ng Government of Canada or yung preferred vaccine ng Canada? Una is the Pfizer-BioNTech, number 1 is the Moderna, number 3 is the AstraZeneca, number 4 is the Janssen or Janssen & Janssen. So yun yung mga accepted vaccines na masasabi natin na kapag na-meet mo yung ilan pa pang mga implementing rules and regulations with regards to health protocols, pwede ka makapasok sa Canada without the quarantine period, yung 3 nights, at kahit na wala na yung tinatawag nating 14-day period, depende na lamang kung huhugutin ka randomly. So yan ang sabi ng Government of Canada. At ano-ano naman yung sinasabi na hindi pa tinatanggap ng siyensya ng Canada na vaccine. Unang-una is the Bharat Biotech, CanSino, Gamalaya or the Sputnik Gamcovid, Sinopharm Wuhan, Sinovac, Coronavac o yung tinatawag nating Picovac, at yung Vector Institute or Epivac Corona, and others na po pwede nating sabihin hindi pa isinasama sa listahan ng Government of Canada para masabi natin na ikaw ay fully vaccinated. Kuya Rod, halimbawa ay na sa listahan ng mga vaccines ng Government of Canada yung vaccines na iturok sa atin, halimbawa yung Pfizer, halimbawa, no?
yun ang natanggap ko, nasa ibang bansa ako at papunta na kami dyan. Tatanggapin ba ako? Yes, tatanggapin ka as long as makapagbigay ka ng proof na ikaw ay nakatanggap ng ganong vaccine o naturukan ka ng ganong vaccine. Please lang po, huwag niyong pepekein, huwag ninyong gagawing monkey business din yung mga papel na ipapakita ninyo. Baka yun pa ang dahilan para maging inadmissible kayo dito sa Canada. Paano kung Sinovac o yung mga vaccine na hindi preferred ng Government of Canada yung naiturok sa akin? Makakapasok ba ako at sa ibang bansa pa, halimbawa tulad ng Pilipinas? Yes, papapasukin ka, kaya nga lang sabi natin, pwede ka nilang ilagay sa quarantine facility o kaya naman dumaan ka pa rin sa mas mahabang proseso. Pero, well, wala na tayong magagawa doon. Kung gano'n yung implementing rules and regulations, sumunod na lang tayo sa mga protocols ng Canada at saan ba, what is 14 days, what is, kumbaga parang ano lang ba naman yung magkukwarantin tayo ng ilang mga araw, panghabang buhay naman tayong titira dito sa Canada, hindi po ba? So, yun na lang isipin natin. Kung yung mga vaccine ninyo ay kumbaga parang hindi preferred ng Government of Canada. Ang tanong naman ng iba, paano kung halimbawa fully vaccinated na ako, magte-test pa rin ba ako? Yes, dadaan ka pa rin sa mga entry requirements ng Government of Canada kahit na fully vaccine ka. Halimbawa, una dapat mayroon kang o magkakaroon ka is dadaan ka pa rin sa pre-entry test requirement. So ibig sabihin magsuswab test ka pa rin, meron ka pa rin mga tanong na sasagutin doon, meron pa rin mga quarantine plan in case na you don't get an exemption at medyo may nakikita silang hindi tama sa vaccine mo, ay pwede ka pa rin nilang i-hold at i-quarantine. And syempre, meron ka rin mga arrival test. Pag sinabi natin mga arrival test, ito yung mga tanong prior doon sa tinatawag nating pagpasok mo dito. Halimbawa, nagkasakit ka ba? Meron ba sa family mo na nag-quarantine? Meron ba sa family mo nagkasakit ng COVID? Yung mga ganun tanong. And of course, yung mga requirement checklist, dapat mai-provide mo yun para nang sa ganun ay masabi natin na exempted ka. E paano naman, Kuya Rod, kung may bata kami? Dadaanan pa rin yan sa protocol. Kung halimbawa 5 years and older yung anak mo, ay regardless ng citizenship niyan, ay magpo-provide pa rin ng COVID-19 test result bago makapasok sa Canada. Parang matanda rin yan at ititreat nila na dapat ay fully vaccinated siya. Pero syempre kapag 5 years old below, ay yun naman yung hindi na kailangan. Kumbaga syempre batang masyado naman kapag tuturukan nila ng vaccine, hindi po ba? So, ganun din po sa mga ibang bansa na alam natin yung protocols. So, ulitin po natin, July 5 ay pwede nang pumasok ang mga taga-ibang bansa, particularly ang mga taga-US. And sa mga susunod na araw, yung binanggit na natin ng mga dates kanina, pwede nang pumasok ang mga foreign nationals dito sa Canada, but of course susunod pa rin sa protocols, kaya lang mas pinaikli and hopefully ay magbago bago matapos ang taon upang nasa ganon ay yung pinapangarap natin na smooth flowing na pagpasok natin dito sa Canada ay mas maging madali, syempre, hindi po ba? And ano ba ang significant nito ng pinag-uusapan natin dito? Well, of course, kapag sinabi nating open border, nangangahulugan, remember, mahigit 1 milyon ang kailangan ng Government of Canada para na sa ganun mapunuan yung kanyang kakulangan sa lakas paggawa sa labor market, di ba? Ngayon, ano ba yung implication sa atin nito, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na gusto makapasok dito sa Canada? Marami tayong potensyal, kaya nga lang napigilan tayo ng mga ilang taon, huminto, kumbaga, at bumagal yung pagpuproseso. So, it means na, kumbaga, nasa 80% na rin tayo ng pagbubukas ng Government of Canada. May mga hesitance pa rin, pag-aalangan pa rin ang Government of Canada. Siyempre, health first, di ba? Ang Canada, sabi natin, ang priority nito ay ang health. Dapat ang tao, ayon sa Government of Canada, malakas palagi upang na sa ganun matugunan niya yung lahat ng kanyang pangailangan. Yun ang number 1 aim ng Government of Canada. Binanggit ko na sa inyo kung gaano kahalaga ang pagbubukas ng border of Canada. Therefore, malaking tsansa na magbubukas na rin ng tuluyan, 100%, 101%
100 and 205% na magbubukas na rin ang immigration at ang immigration processes, lalong-lalo na ang ESDS ng Canada, upang nang sa ganon ay makapag-recruit o makapag-invite ng mas maraming tao na gusto niyang papuntahin dito sa Canada batay sa implementing rules and regulations. So this is a positive and this is a good news para sa ating lahat, sapagkat alam natin matagal na nating hinihintay, matagal nyo ng tanong kung open na ba ang Canada, kung magbubukas na ba ang Canada sa lahat. Unti-unti nang sinasagot yung ating mga katanungan. Sabi natin, kung ako ang susuma, nasa 80% na bukas ang Government of Canada. Hindi naman siya talaga nagsara. Kaya nga lang ay medyo huminto. Ngayon, masigla na uli ang economy ng Canada at masasabi natin na unti-unti na tayong bumabangon sa mga napagsubok natin, unti-unti na tayong sumusulong uli. At balita ko nga noong nakaraang araw lang ay ang mga tindahan, ang mga malls ay kumbaga parang magbubukas na hanggang alas 8 ng gabi dito sa Regina at sa kabuuan ng Saskatchewan. Ibig sabihin, hahaba ng oras, mangailangan ng mas maraming tao at syempre, nangailangan ng mas maraming paggawa. So maraming salamat po. Sana po ay nakatulong ang vlog natin sa araw na ito. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Pwede po natin i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po. Kita-kita tayo muli sa mga susunod na upload natin, sa mga susunod na vlog natin. Kita-kita at salamat.